Yes, Pia, nandito ko ngayon sa isang supermarket dito sa General Santos City, particularly dito sa Barangay Kalumpang, kung saan meron pong isang dalawang palapag na supermarket ang gumuho matapos yumanig ang 7.8 magnitude na lindol kanina. At kung titingnan natin o i-assess natin ang mismong istruktura, masasabi natin na talagang kung sino man yung nasa loob ay talagang mag-trap at peligrong masugatan o kaya mamatay. At kasi siya nakausap natin na isang opisyal sa barangay, meron daw pong isang babae na supervisor ang na-trap sa loob. At una itong na-rescue kanina at sinasabi nga namatay nga ito. At ngayong hapon, kasalukuyan pong nagsasagawa ng search and rescue operation ang mga kawani ng Bureau of Fire, PCG, CDRRMO at iba pang otoridad para ma-rescue ang dalawa pa umanong mga lalaki ang natrap sa mismong gusali. At kung mapapansin natin ngayon, otoridad para isagawa ang nasabing operasyon. At base sa ating nakalap ng informasyon mula sa isinagawang press conference ng CDRRMO dito sa General Santos City, nasa Gensan alone at as of 2:07 ngayong hapon, meron na po tayong 8 kumpirmadong patay. 134 ang sugatan at 3 ang missing. Dito pa yan sa mismong City of General. Hindi pa ito kabilang ang datos mula sa ibang probinsya dito sa Region 12, Pia. Alright. Efren, unahin ko muna yung sitwasyon. Yung dyan sa supermarket, kung saan ka naroroon, sabi mo nga nagsasagawa pa sila ng search and rescue operations para sa ilan pang individual. Nung nangyari ba yung lindol kaninang 7:30 o pasado alas 7:30 ng umaga, bukas na ba yung grocery? Kasi may ibang grocery, maaga silang nagbubukas eh. Yes, Pia, at base sa mga nakausap natin, meron daw 4 na kato ang naunang pumasok dito para magbubukas ng kanilang tindahan. Unfortunately, meron isa ang nakaalis at siya mismo ang nagsabi sa ibang tao sa labas na meron pang 3 ang naiwan. Kaya yun, nang gumuho, hindi sila agad na rescue at nakalabas. At sa mga obserbasyon din ng mga tao sa labas, nagtitingnan sila mga boses na tumisigaw, may babae, may lalaki, gano'n. Kaya nang mangyari ang insidente, agad naman silang nag-inform sa ating otoridad para sa rescue operation. At ngayon nga ay talagang medyo pahirapan ang rescue operation dahil una, isa sa alang din ang integridad ng nasabing building dahil delikado din para sa ating mga rescuers. So talagang isang masusing inspection, engineering ang gagawin para hindi din masaktan o masugatan o baka posibleng mamatay ang mga rescuer dito ngayon, Pia. Sabi mo, Efren, kanina, pinangungunahan ng Bureau of Fire Protection o ng BFP yung search and rescue operations dyan sa supermarket pa lang na yan. Pero meron pa bang ibang mga lugar dyan sa General Santos City kung kailan o kung saan kailangan magsagawa ng iba pang mga search and rescue operations? Yes, no, alam mo, Pia, may ngayong hapon pa lang ay mayroon din tayong isang location na kung saan meron pa daw mga kailangan i-rescue dahil meron daw pong mga gusali pa na kailangan ng agarang search and retrieval operation. At itong mga kawani ng Bureau of Fire, alam natin ay nakadeploy din sa iba't ibang area. Kasi doon banda sa isang plaza sa General Santos City, meron din pong isang yun, ina-assess natin kung meron pa bang mga additional na mga casualties ang pwedeng ma-recover ngayong hapon, Pia. Alright. Efren, pwede mo ba ikwento sa amin, ikaw, nasaan ka ba kanina? Pasado alas 7:30 ng umaga nang mangyari itong lindol? Dahil malakas ito, di ba? 7.8 magnitude sa Sarangani, pero isa ang General Santos City sa pinakamalakas na tinamaan rin ng lindol. Yes, mo alam mo, Pia, kaninang umaga nandun tayo sa Cotabato City. Kasi meron pong ongoing opening of classes. At naudlot ito dahil kasabay din ng 7.8 magnitude na lindol dito sa General Santos City. Nakaranas din ng intensity 5 ang Cotabato City. Kaya yung 9 a.m. na opening of classes na dinaluhan ni Secretary Sonny hanggang naudlot. Kaya ang ginawa, nagkaroon ng class suspension. At alam mo, Pia, na naranasan ko talaga yung impact ng intensity 5 dahil ako mismo, mag-deliver sana ako ng balita. Kaya nahihirapan akong tumayo at nahilo. At nang makita ko yung mag-aaral sa bawat room, nagsisigawan silang lahat.
Pero buti na lang, alam Pia, kasi itong mga teacher natin ay panay sa duck, cover, and hold. So kahit ako mismo pinasabihan, dahil nakatayo ako, nagbibideo, sabi niya, sir, please do duck, cover, and hold. So yun po ang ginawa ko. And Pia, alam mo, parang umabot ata ng halos 1 minuto yung lindol. At buti na lang ay wala pong nangyaring pagkulap o pagguho ng mga building doon. Although merong mang aftershock, pero parang hindi siya masyadong malakas. Yun po yung experience ko doon kanina sa Cotabato City. O nga, Pia. nakita namin actually, Efren, yung video no, ng mga estudyante. At talagang sumusunod sila dun sa duck, cover, and hold. At yung mga guro, kalmado rin sila. No? So malaking bagay rin yun. Nakatulong din yun, Efren. Tama po yan, Pia. Oo. So Efren, kung kanina nasa Cotabato ka ngayon, nasa Jensan ka, bumiyahe ka mula Cotabato hanggang Jensan, tama ba? Ang pagkakaintindi ko. Tama po, Pia. At Okay, so 4 hours po yung travel time natin. And of course, nabantayan natin kung ano yung mga nangyayari along the way. Oo. And alam mo, Pia, nung doon kami sa Tupi, municipality of the Tupi and even areas in Maguindanao, alam mo, gusto namin kumain. Pero hindi kami nakakain hanggang ngayon dahil serado silang lahat. Bakit? Kasi nagkaroon ng rapid damage assessment lahat ng mga building doon. So hindi mo na pinapaalak yung customer. Oo. Baka hindi pa okay yung integridad ng mga building, baka makapinsala pa ng ating mga kababayan. And along the way, may nakikita tayo mga daan, especially doon sa nagkaroon dahil sa nangyaring lindol. So meron namang agarang response ang ating mga OCD. Nagkaroon ng clearing operation. Tinakpan nila ng mga buhangin yung daan para makadaan naman yung mga sasakyan. So hindi naman naantala. Going dito sa General Santos City, Pia. Alright. So ibig sabihin, Efren, yung biyahe nyo mula Cotabato hanggang Jensan, accessible lahat ng daan. Wala namang mga barangay na napaulat na hindi marating o hindi mapuntahan ng mga search and rescue operations or na ating mga LGU. Yes, Pia, masasabi ko nga maayos ang daanan kanina dahil wala po tayong nararanasan na mahabang trapiko at smooth lang po yung daloy ng trapiko kanina, Pia. Alright, Efren, makikibalita ulit kami sa iyo mamaya ha. Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat. Efren Mamak ng GMA Regional TV nag-uulat mula sa General Santos City. At makibalita po tayo ngayon sa sitwasyon sa Davao del Sur. Mula sa Matanao, nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel, kamusta dyan? Yes, Pia, nandito nga tayo ngayon sa Matanao, Davao del Sur at makikita nyo sa likuran ko, ito po yung Matanao National High School, isa po sa kanilang mga abandonadong building na pinadapa matapos ngang yumanig ang malakas na lindol kaninang umaga. Nasa kalagitnaan ng flag raising ceremony ang mga mag-aaral at guro ng Matanao National High School nang maramdaman ang malakas na pagyanig. Nakaramdam sila ng takot lalo pa nang biglang may bumigay sa likurang bahagi. Pinadapa na pala ng lindol ang 2-story school building. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, abandonado na ang 2-story school building at hindi na ginagamit pa simula noong 2019 na sunod-sunod na lindol. Nakaschedule na nga itong i-demolish hanggang sa naabutan na lang ng lindol. Kaya't matagal na itong nilagay sa restricted area. Ligtas naman ang lahat ng mga school personnel at mga mag-aaral. Agad silang pinauwi. Suspendido naman ang klase sa buong rehiyon. Pia, ayon sa Office of Civil Defense ay hindi pa sila makapagbibigay ng kabuuang danyos sa pagyanig kaninang umaga dahil nga sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang damage assessment and needs analysis at nagsasagawa pa ng consolidation mula sa iba't ibang LGUs sa Davao Region. Pia.